Ayan, magandang hapon po sa bawat isa. Kamusta po ang bawat isa? Welcome po tayo dito po sa ating online Bible study dito po sa Rema Pills. And Sunday edition po. Ayan, at naniniwala po ako na ang bawat isa po sa atin ay excited na po sa nalalapit na camping ngayon pong July 19 to 22. Pakitanong po yung katabi kung handa na ba siya sa camping. Yan, sino po dito yung nakaimpake na para sa camp? Yan, sino po dito yung naka-ready na ang mga gamit para po sa camping? Kasi 4 days na lang po ay camping na. Ayan po. At alam ko po tayo po ay na-excite na para sa camping na ito sapagkat alam po natin na tayo ay kakatagpuin ng Diyos. Amen po ba? Ayan. At yung iba po, syempre, nandun pa rin yung naghahanap po paano yung pang-camping, pag-transpo. Pero katulad nga po ng mga tinuturo po sa atin ni Pastor Boy, God will provide. Ibibigay po ng Diyos ang mga pangangailangan po natin. Amen po. Ayan, so ngayon pong hapon, magkakaroon lang po tayo ng mga review or recap patungkol po sa mga tinuro po sa atin ni Pastor Boy tuwing Sunday. Ayan po. At lagi po niyang nababanggit sa atin at lagi niya po tayong nare-remind patungkol po sa paano nga ba sumagot ang Diyos sa mga panalangin po natin. Kasi ang Diyos po natin ay tumutugon sa mga panalangin po natin. Amen po. Ang Diyos po ay nakikinig sa mga prayer po ng bawat isa po sa atin. At ngayon nga pong camping, lagi po sa ating nire-remind ng mga pastor po natin na tayo po ay magtanong sa Diyos sapagkat ang Lord po natin ay sasagot sa atin. Ang Diyos po natin ay hindi bingi, hindi bulag, at talong hindi po siya natutulog. Ano po? Siya po ay tutugon sa mga prayers po ng bawat isa. Kaya ini-encourage po tayo na sa pag-attend po natin ng camping, tayo din po ay magkaroon ng katanungan sa ating Panginoon. Kasi ang Diyos po natin ay tumutugon sa mga panalangin po natin. Katulad nga po ng share ni Pastor Boy, nung mga nakaraan po na sa prayer po ay sasagot ang Diyos. As long as nandun po yung puso mo, nandun yung pagluhod mo, paghingi mo sa Panginoon ng tulong, tutulong po ang Diyos. At meron din po na isang anniversary na tinuro po ni Pastor Boy, yung patungkol po dun sa 10 kitongin. Alam ko po, naaalala po natin yun. At doon po, share po sa atin ng ating pastor na napaka-importante ng pagsunod sa Diyos. Napaka-importante na sinusunod po natin yung pinapagawa ng Diyos kahit sa mga imposible na po na sitwasyon. Katulad po nitong 10 kitongin, lumapit po sila sa Panginoon at tinanong po nila o humingit sila sa Panginoon ng tulong. Bakit? Kasi may sakit po sila. Meron po silang physically na sakit. At alam niyo po, sa paghingi nila ng tulong sa Panginoon, sa paglapit nila sa Panginoon, hindi po sila binigo ng Diyos. Andun po yung pagsagot ng Lord. Pero bago po nila makuha ang sagot sa panalangin po nila o sa hinihingi nila sa Panginoon, may pinagawa po ang Diyos. Kaya nga po sabi ni Pastor Boy, napaka-importante ng pagsunod mo sa Diyos kahit hindi mo maintindihan bakit ito pinapagawa ng Diyos. Amen po. Marami po sa atin na may mga pinapagawa ang Lord sa atin. And yet, hindi po natin maintindihan bakit ito pinapagawa ng Diyos. At minsan, or madalas po, na naisip natin na parang taliwas naman ito sa nais mo. Na parang imposible naman na ito yung maging way para maging maayos yung sitwasyon mo. Pero sabi nga po, importante na sumunod ka sa Diyos kahit hindi mo na uunawaan ang nangyayari. Kahit hindi mo maunawaan bakit yan pinapagawa ng Diyos sa'yo. Kasi may mga bagay na hindi mo po talaga maintindihan, hindi natin maunawaan. Pero as long as ang Diyos ang nagsasabi niyan sa'yo na gawin mo, gawin po natin. Kasi wala pong ipapagawa ang Diyos sa atin nang ikakasama po natin. At ang sabi nga po dyan, katulad po nung Lucas 17:11,
na patungkol po doon sa 10 kitongin. Hindi pwede na hindi ka susunod sa pinapagawa ng Diyos. Along the way na ginagawa mo yung pinapagawa ng Lord, makikita mo ang miracle sa buhay mo. Makikita mo ang sagot sa panalangin mo dahil sumunod ka sa Diyos. Pakisabi po sa katabi, gusto mo bang makita ang sagot sa panalangin mo? Sumunod ka sa Diyos. Kasi sa pagsunod mo sa Panginoon, mararanasan mo ang mga miracle ng Panginoon at yung kapangyarihan ng Diyos. Yung manifestation ng mga pangako ng Panginoon ay para lang sa mga taong marunong sumunod sa Diyos. Isa pa po sa sinasabi dito, na ang prayer po ay napag-aaralan. Ang panalangin ay napag-aaralan. Kaya nga po sa bawat sitwasyon ng buhay natin, alamin natin ano po ba ang sinasabi ng Diyos para maayos yung sitwasyon na yan. Mahalaga po na may panalangin tayo. Mahalaga po na nakipag-usap tayo sa Panginoon. Kasi kung wala ka pong communication sa Diyos, hindi niya po masasabi kung ano ang sagot sa panalangin mo. Hindi niya masasabi sa iyo kung ano yung solusyon sa pinagdadaanan mo. Kaya nga po dito po sa Lucas 17:11, yan po yung patungkol po sa 10 kitongin. Lumapit sila sa Diyos at sinabi ng Diyos, sinabi ni Jesus kung ano yung solusyon sa problema nila. Ang sabi ng Panginoon, pumunta kayo dun sa pari, magpa-check kayo. Ibig sabihin po, yung tinuro po ni Pastor Boy, sabi niya, pumunta ka sa simbahan. Pumunta ka sa fellowship. Pumunta ka sa gawain ng Diyos. Kasi pagpunta mo doon, makakaranas ka ng himala. Mararanasan mo ang kagalingan, hindi lang physical, kundi sa lahat ng aspeto po ng buhay po natin. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, may pinagdadaanan po tayo ngayon, anumang sakit ang pinagdadaanan mo ngayon, ang solusyon po dyan ay ang Panginoon. Ano ba ang sinasabi ng Lord? Sabi niya po doon, sumunod ka sa Kanya. Importante na sumunod ka sa Diyos kasi mararanasan mo ang pagkilos ng Panginoon. Ang sabi pa po dito, obedience is better than sacrifice. Yung pagsunod mo ang mahalaga. Alam ng Diyos yung taong willing talagang sumunod sa Kanya. At sa pagsunod mo, sa pagpili mo ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, sabi niya, ibibigay niya lahat ng pangangailangan mo. Kaya nga pong sabi sa Mateo, unahin mo ang Diyos at uunahin ka din niya. Kaya nga po ngayon pong nalalapit na camping, unahin po natin ang Diyos. Umattend po tayo ng camping. It's either face-to-face po yan na nandun ka or online. Hindi po natin pwedeng sabihin na ang Diyos ay nandun lang sa isang lugar. Hindi po. Ang Diyos po natin ay omnipresent. Sa mga taong uhaw sa Kanya, ipaparanas niya ang kapangyarihan niya. Kaya nga po, ito pong 10 kitongay na sumunod sa Lord. Ang sabi ng Diyos, pinagaling niya eh. Pinagaling niya po itong mga taong lumapit sa Kanya kasi hindi po nambibigo ang Diyos. Sa mga taong umaasa sa Kanya, hindi niya po bibiguin. Sino po ba ang inaasahan natin? Kanino ka po ba umaasa? Kung kay Jesus ka po umaasa, siguradong hindi ka mabibigo. Kasi Diyos siya ng mga taong umaasa sa Kanya. Diyos siya ng tumutugon sa mga taong umaasa sa Kanya. Diyos siya na tumutupad sa Kanyang mga pangako. Kaya nga sabi niya dito, umasa ka sa Panginoon at makakaasa ka ng sagot at tulong sa Diyos. Tinuturo din po ng pastor natin na may mga paraan ang Diyos para tumugon sa atin. Alamin po natin kung ano yung paraan ng Lord para masagot ang panalangin mo. Hindi po sasagot ang Diyos sa panalangin mo kung hindi ka niya mautusan. Hindi pagpapalain ng Diyos ang taong hindi niya mautusan. Pero kung ikaw po ay masunurin sa Diyos, ang sabi niya po dito, tutugunin niya anuman yung panalangin mo. At ang sabi pa po, yes na ang sagot ng Diyos sa panalangin mo. Oo ang sagot ng Diyos sa panalangin mo. Ngayon, bakit hindi nasasagot ang panalangin po natin?
Kasi hindi po natin natatamaan yung paraan ng Diyos, yung kaparaanan niya na binigay niya sa atin at mababasa natin sa salita niya, walang iba po kundi sa Biblia. As long as alam mo kung ano yung paraan ng Diyos para makuha mo ang panalangin mo, makukuha mo ang panalangin. Sabi niya po dito, ang Diyos ay sumasagot sa mga panalangin at sasabihin niya yung mga bagay na hindi mo pa alam. Di ba po, sabi po sa Jeremiah, tumawag ka sa Panginoon at sasabihin niya sa iyo kahit yung mga sekreto, kahit yung mga sekreto na mangyayari, ay sasabihin niya sa iyo. Amen po. Kasi ang Diyos po natin ay sumasagot sa panalangin. At ngayon po na nalalapit na ang camping, patuloy po tayong ini-encourage na mga pastor natin na huwag natin kakaligtaan ang mga bagay na ganito. Kaya nga po sa Hebreo, sabi niya huwag mong kakaligtaan ang pagtitipon. Sapagkat sa bawat pagtitipon, nandoon ang pagkilos ng Diyos, nandoon ang miracle, at nandoon ang kapangyarihan ng Lord na mararanasan po natin. Kaya po sama-sama tayo na magpuri sa Panginoon sa camping, at tayo po ay patuloy magpuno na po at busugin natin ang bawat sarili natin sa mga maririnig natin na mensahe sa camping. At maging sa pagpupuri natin, yung praise and worship pa lang, patuloy na ibigay natin nararapat para sa ating Panginoon. Sabi pa po sa mga shinare ni Pastor Boy, interesado ang Diyos sa buhay po natin. Sobra interesado ng Diyos sa mga tao. Sabi nga po sa Genesis, tuwing hapon, bababa ang Diyos para kumausap ng tao. Di ba po sa Genesis, bababa ang Lord para kausapin tayo. Para kausapin yung mga tao. Kausapin si Adan. Ganun po kahalaga ang tao sa Diyos. At naniniwala po kung ganun siya dati, hanggang ngayon ay ganun po ang Diyos natin. At sa camping, alam ko po, nandun yung kasabikan natin na muli, maka-fellowship natin, hindi yung makasamahan natin sa iba't ibang outreaches, kundi maging ang ating Panginoon. Ang sabi pa po dito, mas gusto ng Diyos sa sumunod ka, hindi lang yung offering mo. Mas mahalaga pa rin sa Panginoon yung puso mong sumusunod sa Kanya. Mas mahalaga pa rin sa Panginoon yung willingness na pagsunod mo po sa Kanya. So yun po yung mga paalala sa atin ng ating senior pastor na patungkol po sa panalangin, patungkol sa kahalagahan, sa pagdalo sa gawain at pagsunod sa Panginoon. So yung pong mga 10 kitongin na sumunod sa Lord, nandun po na naranasan nila yung pagkilos ng Lord sa buhay nila na sila po ay pinagaling. Pero after po ng pagpagaling sa kanila, hahanapin po ng Diyos yung pagpupuri po natin. Diba po, nung bumalik yung isang tao na pinagaling ng Lord, hinanap niya yung siyam na pinagaling niya. So naghahanap po ang Diyos sa mga taong magpupuri po sa Kanya at magbibigay ng pasasalamat sa Kanya. Kaya nga po ngayong camping, patuloy po na tayo na magbigay ng pasalamat sa Lord, ng pagpupuri sa Kanya, at ibigay po natin yung time na to para sa Panginoon lamang. Kasi malaki po ang magagawa ng camping sa buhay natin. Naalala ko po, nung ako po yung first time na mag-camp, sobrang laki po ng ginawa ng Diyos sa buhay ko. Sobrang laki ng binago ng Lord sa buhay ko dahil sa camping. Kaya nga po, kahit matagal na po nagka-camp, still excited pa rin po ako mag-camp at talagang hindi po ako papayag na mag-absent ng camp kahit po online man yan o face-to-face. Bakit? Kasi ang laki po ng magagawa ng camping sa buhay po natin. Bukod po sa tayo ay mare-recharge talaga dito sa camping na to, ay patuloy tayong tuturuan ng Lord at i-remind ng Diyos sa Kanyang mga pangako para hindi po tayo matakot sa future. Hindi tayo matakot sa ano bang dala, paano ba yung bukas ko, ano bang mangyayari sa kinabukasan ko. Pagkat sa camping, sasabihin ng Diyos kung ano yung plano niya sa'yo. Sasabihin ng Panginoon kung ano yung future na meron ka dahil sumunod ka sa Kanya. Ngayon po, at dahil nga po naranasan ko ang camping, hindi ko po hinayaan ako lang ang makaranas nito, kundi yung buong pamilya ko po. Talagang
Kumbaga, inoffer ko sa kanila na mag-camp kayo. Umattend kayo ng camping. Bakit? Kasi naranasan ko po kung gaano kaganda sa camping. At gusto ko din pong maranasan to ng pamilya ko. Maranasan ng pamilya ko kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano makapangyarihan ang Diyos at mapagmahal ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Amen po. So yun lang po, patuloy po tayo na makinig sa mga tinuturo po sa atin, sapagat ito po ay magsisilbing kalakasan natin hanggang sa pagbabalik po ng ating Panginoon. So, see you po sa camping. God bless po sa bawat isa. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ng Lord, salamat Panginoon sa hapong ito. Dalangin namin, O Diyos, yung pagsama mo, Panginoon. Lord, alam namin na tapat ka sa iyong mga pangako. At dahil ang pangako mo ay ipoprovide mo lahat ng pangangailangan namin, naniniwala kami na ipoprovide mo lahat ng pangangailangan namin sa camping, Panginoon. At alam namin, Lord, na ibubuhos mo ang presensya at anointing mo sa camping na to. Sapagkat, Lord, ikaw ang author ng camping na to. Ikaw, Panginoon, ang nagplano ng camping na to. Kaya, Lord, patuloy mo kaming punuin, busugin, Panginoon, sa camping na to, O Diyos. Maging, Lord, sa mga gagamitin mo, mga pastors namin na magtuturo, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, na patuloy kang kumilos sa mga buhay nila, Panginoon. Salamat po, Ama. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas sa papuri pa. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa bawat isa. God bless you po. See you po sa camp.